Hindi ko akalain na ang pagiging driver ko ng isang linggo sa mayabang kong boss ang magiging dahilan para tuluyan siyang mawala ng trabaho. Imagine ginamit niya ang kanyang posisyon para gawin akong personal niyang alalay, at sa hindi niya alam, ang inuutusan niyang magmaneho, ang minamaliit niyang empleyado, ay ang may-ari mismo ng kumpanya ng kotse na araw-araw niyang ipinagmamayabang. Napanood ng buong board of directors ng kumpanya nila ang lahat ng pang-aabuso niya sa akin, salamat sa isang maliit na dashcam sa kotse na sa akin din pala. Pero bago ko ikwento sa inyo ang matamis na gantihan, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Biniyayaan ako ng pamilya na nag-iwan sa akin ng matinding yaman at isang mukhang madalas mapuri sa ganda. Pero hindi ito ang tunay na nagpapasaya sa akin. Ang totoong nagbibigay buhay sa akin ay ang simpleng pamumuhay at ang pagiging malapit sa ordinaryong tao. Kaya't kahit ako ang nagmamay-ari ng Platinum Motors, ang pinakamalaking car company sa bansa, pinili kong magtrabaho sa isang maliit na kumpanya bilang isang marketing associate. Nais kong maintindihan ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa merkado ng walang halong pagpapanggap at pagmamataas. Sa loob ng opisina, kilala ako bilang si Athena, ang masipag at tahimik na empleyado. Walang nakakaalam ng aking totoong pagkatao. Ang aking simpleng mga damit at ang lumakong kotse ang siyang nagtatago sa aking tunay na yaman. Nais kong makita ng mga kasamahan ko ang aking kakayahan at hindi ang aking status. Nakakatuwa isipin na sa kabila ng lahat ng tagumpay ko sa buhay, ang pangarap ko ay manatiling balanse at nakatapak sa lupa. Ang pakiramdam na nakikinig ako sa mga simpleng tao at nakakasalamuha ko ang mga ordinaryong mamamayan ay sapat na para maging masaya ako. Pero alam niyo ba? Dahil sa aking pangarap na ito, nakilala ko ang isang taong gigising sa matagal nang natutulog na galit sa aking puso. Ang taong ito ay walang iba kundi si Marco, ang aming team leader. Siya ang tipo ng tao na ang boses ay laging pinakamalakas sa silid. Palagi niyang sinisiguro na alam ng lahat na siya ay galing sa isang mayaman at kilalang pamilya, na ang koneksyon nila ay pwedeng gawing pambanta sa iba. Mula pa lang sa unang araw ko, ramdam ko na ang pagmamataas niya. Palagi niya akong nilalapitan, pero hindi para magtanong tungkol sa trabaho, kundi para magbigay ng mga pambobola at pahiwatig na hindi ko nagustuhan. Athena, sa ganda mong yan, sayang naman kung marketing associate ka lang, sabi niya habang nakatitig sa akin mula ulo hanggang paa. Dapat naghahanap ka na lang ng lalaking yayamanin para wala ka nang ginagawa kundi mag-shopping. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Pilit akong ngumiti, pero sa loob-loob ko, nag-aapoy na ang galit ko. Hindi niya alam kung gaano ako naghirap para makamit ang mga tagumpay ko. Hindi niya alam na ang aking ganda ay isang bagay na ginamit ko para maging matatag. Ayaw ko nang mag-usap kami pa, kaya't agad akong nagpaalam at nagpatuloy sa aking trabaho. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dumating ang isang linggo kung saan may malaking presentation kami sa isang potential na client. Habang nasa isang meeting kami, may binanggit si Marco na ikinagulat ko. Kailangan nating makuha ang kontrata na ito, sabi niya habang nakatingin sa akin. Gawin niyo ang lahat ng kailangan nating gawin para makuha sila. At Athena, ang lahat ay kasama ka. Sana maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ikinunot ko ang noo ko. Malinaw na malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin. Ang tingin niya sa akin, dahil sa aking hitsura, ay isang tool para sa kanya. Nagkunwari akong hindi ko narinig ang sinabi niya. Pilit kong iniba ang usapan, pero alam ko na hindi ito ang huli. Alam ko na may mas malala pa siyang gagawin. Mula noon, nagsimula na ang pagpapahirap sa akin ni Marco. Araw-araw, binibigyan niya ako ng mga personal na gawain na wala namang kinalaman sa trabaho ko. Athena, pakidala naman itong mga damit ko sa labahan, sabi niya sa akin. At pakikuha na rin itong sapatos ko sa talyer. Salamat! Minsan, pinapakuha niya ako ng kape mula sa isang cafe na malayo sa opisina. Minsan, pinapabili niya ako ng gamot sa butika. Hindi niya ako tinuturing na empleyado, kundi isang personal na alalay. At sa tuwing magrereklamo ako, ang sagot niya ay laging, gawin mo lang ang trabaho mo, Athena. Ang trabaho mo ay sumunod sa utos ng boss mo. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagmamayabang niya. Tuwing may meeting kami, sinisiguro niyang alam ng lahat na siya ang may-ari ng lahat ng ideya at siya lang ang may karapatang magbigay ng opinyon.
Ito ang ideya ko, sabi niya habang tinuturo ang slide na ako ang gumawa. At ang kaisipang ito ay galing sa akin. Kailangan nating gawin ito dahil naniniwala ako na ito ang makakapagpaangat sa kumpanya. Hindi na ako nagsasalita. Pinapanood ko lang siya habang inaangkin niya ang lahat ng mga ideya ko. Naramdaman ko ang pagkaasar sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw, gusto kong ibalik ang mga salita niya sa kanya. Pero alam ko na may kapalit ang lahat ng ginagawa niya. At ang kapalit na iyon ay masakit. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. Nakita ko na may bago siyang kotse na ipinarada sa parking lot. Isang napakagandang SUV na galing sa Platinum Motors, ang kumpanya ko. Nakangiti siya habang pinagmamasdan niya ang kotse. Ayan, Athena, sabi niya habang tinuturo ang kotse. Nakikita mo ba yan? Yan ang bagong Aegis ko, ang pinakamalaking SUV ng Platinum Motors. Napakaganda, di ba? Ito ang pruweba na mayaman ako. Nanginig ang kamay ko. Napangiti ako sa sarili ko. Napakababaw niyang tao. Ang kotse na ipinagyayabang niya ay gawa sa kumpanya ko. Ang Aegis ay may mga high-tech na features na hindi niya alam. Isa sa mga features na iyon ay ang dashboard camera, na nagre-record ng lahat ng nangyayari sa loob ng kotse. Hindi niya alam, pero ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay nire-record ng camera. At ang recording na iyon ang gagamitin ko laban sa kanya. Isang linggo bago ang malaking meeting, ipinatawag niya ako. May malaking ngiti sa kanyang mukha. Athena, may malaking balita ako, sabi niya. Ang Platinum Motors, ang kumpanya ng mga sasakyan na paborito ko, ang magiging client natin. Malaki ang deal na ito, kailangan natin itong makuha. Hindi ako sumagot. Napatingin lang ako sa kanya. Pero may problema, dagdag niya. Ang personal driver ko ay nagkasakit ngayong linggo. Hindi siya makakapasok. At kailangan kong magkaroon ng driver para sa lahat ng meetings ko. Kaya ikaw ang magiging driver ko. Nanlaki ang mata ko. Naging driver niya? Marco, seryoso ka ba? Hindi iyon ang trabaho ko. Ako ay marketing associate, hindi personal na driver. Ang trabaho mo ay gawin ang lahat ng kailangan para sa team, sabi niya. At kung ang pagiging driver ko ang kailangan para makuha ang kontrata, then so be it, isipin mo, parang pinagbigyan mo lang ako. Bilang isang babae, dapat alam mo kung paano makinig sa utos ng boss mo. Sa mga salita niyang iyon, naramdaman ko ang pag-aapoy ng aking dugo. Pero nagpigil ako. Nagpigil ako dahil alam ko na ang bawat galit na naramdaman ko ay magiging dahilan para sa isang mas matamis na paghihiganti. Sige, Marco, sabi ko. Ako ang magiging driver mo. Lumabas ako ng opisina niya na may ngiti sa labi. Ang ngiti na iyon ay hindi ngiti ng pagkatalo, kundi ngiti ng panalo. Alam ko na ang bawat pagmamaliit niya sa akin ay magiging balita sa buong bansa. Alam ko na ang bawat salita niya ay magiging isang weapon laban sa kanya. Isang buong linggo. Iyon ang ibinigay kong deadline sa sarili ko. Isang buong linggo ng pagiging driver niya. Sa loob ng isang linggo, inabuso ni Marco ang bawat segundo ng aking oras. Araw-araw, sinisigaw niya ang pangalan ko, pinapakuha niya ako ng mga personal na gamit, pinapabili niya ako ng mga pagkain, at pinapunta niya ako sa mga lugar na wala namang kinalaman sa trabaho namin. Sa tuwing nasa biyahe kami, lalo siyang nagiging arogante. Athena, ang layo ng coffee shop na to, mabilis-bilis naman, sigaw niya. O kaya naman, pakibilisan mo ang takbo. Baka malate ako sa appointment ko. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang kanyang pagiging makasarili. Araw-araw, habang nasa loob ako ng kanyang kotse, nagmamayabang siya tungkol sa yaman niya, tungkol sa mga kaibigan niya, at tungkol sa mga koneksyon niya. Alam mo ba, Athena, sabi niya isang araw habang nasa biyahe kami. Ang Aegis ko ang pinakamagandang kotse sa buong bansa. Napakaganda, di ba? Ito ang pruweba na mayaman talaga ako. At ikaw, driver lang. Hindi ka man lang makakapagmaneho ng ganito, kahit sa panaginip mo. Umiwas ako ng tingin sa rearview mirror. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang bawat salita niya ay nire-record. Ang bawat pagmamayabang niya ay nire-record. Ang bawat pagmamaliit niya sa akin ay nire-record. At ang recording na iyon ang magiging weapon ko. Dumating ang araw ng meeting namin sa Platinum Motors.
Nagsuot ako ng simpleng damit, isang simpleng pantsuit na pang-opisina. Hindi ko sinuot ang mga mamahaling damit ko o ang mga alahas ko. Gusto kong tingnan niya ako bilang isang simpleng empleyado. Habang nasa loob kami ng kotse niya, patuloy pa rin ang pagmamayabang niya. Ang tagal ko ng pangarap na magkaroon ng ganitong kotse, sabi niya. Ang Platinum Motors ay ang pinakamalaking car company sa buong bansa at ang Aegis ay ang pinakamahusay nilang modelo. Imagine, ang may-ari ng kumpanya na ito ay magiging client natin. Akala nila ay maganda na ang kotse nila, pero hindi nila alam na sila ay isang tuol lang para sa akin. Narinig ko ang mga salita niya. Napangiti ako. Hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa katotohanan. Pagdating namin sa opisina ng Platinum Motors, bumaba ako ng kotse. Nakita ko ang isang guard na nakatayo sa labas ng building. Pagkakita niya sa akin, nagngitian siya. Magandang umaga po, Ma'am Athena, sabi ng guard. Kanina pa po kayo inaantay ng lahat. Natigilan si Marco. Ma'am Athena? Tanong niya. Sino ang Ma'am Athena? Ako ang client. Ako ang inaantay nila. Tiningnan lang siya ng guard at tumango. Nandito po kayo para sa meeting, sir. Tanong niya. Nagulat si Marco. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinapasok kami sa opisina at nakita ko ang mga empleyado ko na naghihintay sa akin. Nagngitian silang lahat at nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Marco. Sino ang mga iyan? Tanong niya sa akin. At bakit parang kilala ka nila? Hindi ako sumagot. Pumasok kami sa meeting room. Nakita ko ang isang mahabang mesa at upuan sa gitna. May isang upuan sa dulo na kung saan ay ang upuan ng CEO. Tiningnan ko si Marco at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Upo ka, sabi ko sa kanya. Sa dulo ng mesa. Hindi siya nagtanong. Umupo siya sa dulo. At ako, umupo ako sa gitna ng mesa, sa upuan ng CEO. Tiningnan ko ang mga empleyado ko. Umiti ako. Ma'am Athena, gusto niyo po bang simulan ang meeting? Tanong ng isa sa kanila. Lalong nagulat si Marco. Ma'am Athena? Sabi niya. Ano ang nangyayari? Akala ko ay empleyado ka lang. Tumingin ako sa kanya at sa wakas, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ako si Athena, sabi ko. At ako ang may-ari ng Platinum Motors. Ang kumpanya na ito ay sa akin. At ikaw? Driver lang ako, di ba? Tumayo si Marco. Nagulat siya. Hindi siya makapagsalita. Hindi ito totoo, sabi niya. Impossible. Naging driver kita buong linggo. Hindi mo iyan magagawa. Sabi ko. Ginawa ko iyon. At alam mo kung bakit. Para malaman ko kung gaano ka kahayop, kung gaano ka kasama, at kung gaano ka kayabang. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa akin. Ang pagmamaliit mo sa akin. Ang pagmamayabang mo sa kotse na ako ang may-ari ng kumpanya na gumawa. Ang pagpapahirap mo sa akin. Lahat ng iyon ay nire-record. Habang nagsasalita ako, pinatugtog ko ang audio recording mula sa dashboard camera ng kanyang kotse. Narinig namin ang kanyang boses na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko naman dapat marinig. Ang bawat salita niya ay nire-record. Ang bawat pagmamaliit niya sa akin ay nire-record. Ang lahat ng sinabi niya ay narinig ng buong team. Hindi siya makapaniwala. Namumula ang mukha niya sa galit. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Hindi lang ako ang nakarinig niyan. Ang buong board of directors ng kumpanya ninyo ay nakarinig din yan. Ang pagmamaliit mo sa mga empleyado mo, ang pagiging makasarili mo, at ang pagpapahirap mo sa akin. Narinig nila ang lahat. Hindi niya alam ang gagawin. Napatingin siya sa akin. Hindi, Athena, sabi niya. Huwag mong gawin yan. Masyado akong mahalaga para sa kumpanya. Ngumiti ako. Ganoon ba? Tanong ko. Masyado kang mahalaga para sa kumpanya, pero hindi mo alam na ako ang may-ari ng kumpanya na ipinagmamalaki mo. Hindi mo alam na ang bawat salita mo ay nire-record. Hindi mo alam na ang bawat pagmamaliit mo sa akin ay magiging dahilan para sa pagbagsak mo. Tiningnan ko ang isa sa mga empleyado ko. Pakibigay sa kanya ang folder, sabi ko.
Iyan ang resolution ng board of directors ng kumpanya ninyo. Ang desisyon nilang alisin ka sa posisyon mo. At hindi lang iyon, ang lahat ng kliyente ninyo ay aalis na rin. Sila ay magiging kliyente ko na ngayon. Hindi na siya nakapagsalita. Kinuha niya ang folder. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa akin. Ang babaeng ginawa niyang driver, ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng sinabihan niyang dapat nag-aasawa na lang ng mayaman, ay ang babaeng sisira sa buong karera niya. Pagkatapos ng araw na iyon, umalis ako. Iniwan ko si Marco na tulala sa loob ng opisina. Naramdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking balikat. Ang pakiramdam ng paghihiganti ay matamis. Pero ang pakiramdam ng hustisya ay mas matamis pa. Ang pagbagsak niya ay hindi galing sa galit ko, kundi sa mga desisyon niya. Narinig ko na nawalan na siya ng trabaho. Ang kanyang pamilya ay nahiya sa kanya. Ang mga kaibigan niya ay lumayo na sa kanya. Ang lahat ng mayroon siya ay nawala. Para sa akin, ang paghihiganti ay hindi ang pangunahing layunin ko. Ang pangunahing layunin ko ay ang hustisya. Ang pagbibigay ng leksyon sa mga taong walang galang at walang konsensya. Simula noon, mas lalo kong minahal ang trabaho ko sa Platinum Motors. Ang pagiging CEO ay hindi madali, pero mas lalo ko itong minahal dahil alam ko na ang bawat empleyado ko ay tinatrato ng maayos. At ang aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay simple lang. Hindi mo kailangang maging mayaman o maganda para magkaroon ng respeto. Ang respeto ay hindi binibili, ito ay kinikita. At sa huli, ang mga taong walang respeto sa iba ay matatalo rin. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng iyong puso.